Maligayang pagbabalik sa channel na ito mga kaibigan kong mahal. Alam nyo ba na kahit superpower na ang China ay may isang maliit pero matinding isla na tila tinik sa lalamunan nito? Ano ang nasa isip mo? Kung Taiwan ang nasa isip mo kaibigan kong mahal, yes, tama, Taiwan. Pero bakit nga ba takot ang China sa Taiwan? Ano bang meron sa isla na to? At parang ayaw talagang paawat ng Beijing. Okay, so let's rewind a bit. Taiwan, officially known as the Republic of China, na dating bahagi ng mainland China bago magka-civil war noong 1949. Natalo ang nationalist forces sa kamay ng Communist Party, kaya tumakas sila papuntang Taiwan. Simula noon, naging hiwalay na ang pamumuno ng Taiwan at China. Magpasa hanggang ngayon ay nananatiling hiwalay ang dalawa. Ngayon, anong problema? China insists na one China lang dapat, meaning parte pa rin dapat nila ang Taiwan. Pero ang Taiwan, kahit hindi pa totally nagproproklama ng independence, ay may sariling gobyerno, military, at functioning democracy, as in totally self-governed sila. May isang pahayag si Xi Jinping na siyang presidente ng China na kung sinong sasang-ayon sa pagpapahayag ng Taiwan na sila'y malaya ay makakatikim ng galit mula sa mga komunistang incheck. Pero bago natin ito ipagpatuloy ay hinihingi ko muna ang subscribe mo sa channel na ito. Maraming salamat. So, bakit takot ang China? Una, political domino effect. Kapag tuluyang naging independent ang Taiwan, baka sumunod ang ibang regions like Tibet or Xinjiang na may separatist movement din, at kapag nangyari yun, dudurog yung narrative ng Unified China. Pangalawa, international image at legitimacy. Kapag kinilala ng maraming bansa ang Taiwan bilang independent nation, parang napahiya ang Beijing, like di sila naging effective sa pag-claim sa One China policy nila. Masisira ang pride nila sa global stage. Nakakahiya ito at tila sila'y katawa-tawa sa mga bansa. Pangatlo, strategic and military threat. Ang Taiwan ay nasa gitna ng tinatawag na First Island Chain, a key military and naval choke point sa Indo-Pacific. Kapag naging alay ng US or NATO ang Taiwan, mas mapapalapit ang Western military power sa border ng China. And syempre, ayaw na ayaw yan ng Beijing sapagkat mahihirapan silang sakupin lalo ang Taiwan at hindi magiging madali sa kanila makalapit sa bansa na gusto nilang sakupin, which is Taiwan. Pang-apat, technology power. Don't forget, Taiwan is home to TSMC, ang pinakamalaking semiconductor manufacturer sa buong mundo. Kung hawak ng China ang Taiwan, they'll have access to next level tech. Pero habang independent ng Taiwan, hindi yan ganun kadaling makuha ng China. Sobrang laki ng magiging improvement ng China kapag nangyari yon. So, kahit superpower na ang China, Taiwan remains a risky challenge for them. Hindi sila pwedeng umatake basta-basta kasi siguradong papalag ang US, Japan at ibang allies ng Taiwan. At kapag nagkadigmaan, malaki ang mawawala sa lahat. Di lang sa atin kundi sa buong mundo. Kaya kahit maliit lang sa mapa, malaki ang impact ng Taiwan sa buong mundo. Hindi lang to simpleng usapin ng teritoryo. Usapan to ng power, pride at politika. At hanggat patuloy ang tensyon, hindi dapat matigil sa pag-intindi kung ano ang nangyayari. Dahil sa geopolitika, minsan ang maliliit, sila ang pinakamalalakas. Di ko lang alam sa Pilipinas na kahit sakupin ay tila parang walang mawawala. Hindi ko minamalit ang Pilipinas, ikaw mismo umalam kung anong mawawala sa mga bansa kung sakali na masakop tayo. Hanggang dito na lang muna, huwag kalimutan mag-subscribe sa Future and History TV. Magandang araw.